Magandang umaga, mas maganda pa kayo sa umaga mga ka-explorer. Ayan, at sumikat na sa wakas ang araw dito sa Bicolandia mga ka-explorer. Ay tara na, dahil sumikat na ang araw ay parang umpisa na ito ng pag-e-explore ng inyong ka-explorer na si Denden. So ayan mga ka-explorer, samahan nyo ako kung saan ako ngayon mag-e-explore. Surprise, of course. So ayan mga ka-explorer, let's go. Wala pa tayong kasama mga ka-explorer. Maya-maya makikita nyo. Tara! Let's go! Yan mga ka-explorer, ay eto na nga tayo. Kasama ko ngayon si Pipay. Hi ka Pipay! Hello! Okay, so siya ang makakasama ko ngayon sa aking paglalakbay tungo sa pinakamaunlad na bayan. So ayan mga ka-explorer, ay kami nandito, hindi ko alam kung nasaan kaming lugar. Siguro ililigaw niya ako ngayon dahil ako ay strictang teacher ng kanyang anak. So ayun mga ka-explorer, tara na. Parang hinihingal na ako. Konti pa lang nga yung linalakad namin. Ay tayo'y nasa bundok. Tingnan nyo naman, ang ganda. Ang ganda, diba? Ayan, ang ganda ng view. So ayan, mamaya ko sasabihin kung saang lugar ba ito. Bye-bye ka muna, Pipay! Bye-bye! Ayan na mga ka-explorer, ay eto na nga. Nakapaan na si Pipay. So ayan, paano ako? Nakamaganda-ganda pa naman ang aking koko. Pipay, paano ba ang gagawin? Bitin mo na. Ano? Bit-bitin. Ay, bit-bitin. Oh Lord. Genosto mo yan. Genosto mo. Sige, ay tayo ay magbit-bit ng tsinelas mga ka-explorer. Ayan. Ay, sus Maria Josep. Aray. Ay, sus. Ay, nagdudulas. Pag ako nadulas dito mga ka-explorer, ay kasalanan ng babaeng iyan. Kung saan-saan ako dinadala. Ay Diyos ko, ay ganito pala ang dadaanan dito. Oo nga, so ngayon ko lang, siya nga pala mga ka-explorer, ay pumunta po pala kami dito mga ka-explorer para alamin ang sitwasyon ng dalawa kong estudyante, kung paano sila mga ka-explorer ay nakakarating sa school. Ngayon, kasi po mga ka-explorer, ay lagi silang late mga ka-explorer pag papasok sa school. Ngayon, bilang kanilang teacher, syempre hindi ko naman sila pwedeng pagalitan dahil palagi silang late. Ngayon, kailangan ko pong malaman ang kanilang sitwasyon. So ito pala po ang dinadaanan ng dalawang batang explorer na eskwela na estudyante ko. So ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo naman mga ka-explorer yung paa ko. Ayan. So ayan na nga mga ka-explorer, ay talagang ang hirap po ang sitwasyon nung dalawang bata na yun. Malayo sila sa tumutunog pa. Tumutunog. Ayan. So ayan po mga ka-explorer, ay ako'y ngayon ko lang nalaman ito. So ngayon, ngayon, hindi ko alam kung ilang kilometro pa ba ang lalakarin namin makarating sa bahay nila at ilang butik pa ba. Opo! Pupunta po muna kami sa bahay nila. Apelido nga. Agnote. Pamilya Agnote. Estudyante ko po kasi mag-home visit lang po ako. So ayan. Ito pero ang ganda naman ng view ng papunta sa kanila. So ayan, dahil nga po sa pag-uulan dito sa aming lugar, ay ito nga po ang aming sitwasyon.
So ito, imagine ninyo, araw-araw, pala ganito ang ginagawa nila para makarating sila sa school. So mamaya ay interviewin natin yung kanilang mga magulang, mga ka-explorer. Ay kuya! Ito pala yung tatay nung estudyante ko. O mag-hi ka. Hello. Kuya, malapit na ba kami sa bahay nyo? Sino ang dadat na namin doon? Yung asawa ko. Sige po. Punta muna kami sa inyo. May pagkain. Sige. Sige po, bye-bye. So ayun po, magtatrabaho muna po si kuya para syempre may pangkain sa kanilang pipay. Pamilya. Bakit? Ayun, sexy mo dahil. Ayan, dahil si Pipay lang ang sipsip na si Pipay lang ang sipsip ko na parent, kaya siya ang nakasama ko ngayong araw na ito para sa paglalakbay na ito. So ayan. Diyos ko. Di naman ako hinihingal, mga ka-explorer. Ay okay lang ito. Ang ganda ng panahon. Ay umayon sa amin ang panahon ngayon, mga ka-explorer. Hindi umulan. Ayan. So tara muna po. Ayan siya. Ayan. Ito ang view, mga ka-explorer. Ang ganda. Yan. Wow. Go. Ayan na po ang aming magandang teacher. Kakayanin ba niya? Kakayanin ba niya? Ang alin? Kinaya naman. Ayan na po. Pangdonya. So eto na po, mga ka-explorer, ay teka lang, nandito na po kami ngayon sa lugar ng aking dalawang estudyante na linalakbay ang napakaganitong sitwasyon para lang makapasok sa school. So ngayon, naiintindihan ko na, mga ka-explorer, yung kanilang sitwasyon. So ayan, tayo muna ay magpapahinga. Ay hindi pa pala tayo nakarating. Tara muna. Go guys. Sakay ka nga, Nay. Wow! Tara na! Asan na ba ang damulag? Asan na ang kalabaw, Sky? Sanay Sky. Wala bang kalabaw dito? Tara na, mga ka-explorer. At tayo'y sasakay na. Let's go! Mag-explore na tayo. Tara! Sige. Ayan na. Ay, puta! Ayan na po, tingnan nyo. Ang ganda ng aking first time. This is the first time I'm gonna say I love you! Walang makakarinig sa'yo dito. Yeah. Kahit na magsesegaw ka pa dito, wala sa iyong makakarinig, mga ka-explorer. So ayan, nandito na po kami ngayon sa pamilya ng aking mga estudyante. So ayan, mga ka-explorer, mamaya naman muna. Opo, sige po, paalam. So ayan, nandito tayo, mga ka-explorer, sa kanilang bahay. Ayan po ang kanilang bahay, mga ka-explorer. So ayun, gusto ko din sanang sa pamamagitan ng aking project na Sapin sa Paa para sa mga batang explorer, mga ka-explorer, ay matulungan natin ang pamilyang ito. So alamin pa natin, mga ka-explorer, ang kanilang sitwasyon dito sa lugar kung saan malayo
talaga sa Kabihasnan. Ayan, malayo po talaga ang kanilang bahay. Nakikita nyo naman ang palibot nito ay puro po bundok. Ayan po mga ka-explorer. Yan. So ito po ay meron sila ditong koprahan. So mamaya ay magtutour pa tayo sa kanilang dito sa kanilang lugar. So siguro mga ka-explorer ay maghapon ako dito sa kanilang lugar dahil kahit malayo ay mapresko naman dito sa kanilang lugar. Opo mga ka-explorer, so tara at alamin muna natin ang kanilang sitwasyon dito. Tingnan nyo po, ito po ang kanilang balkonahe mga ka-explorer. So ayan yung ayan. So ayan si Pipay na sipsip. Yes. Tapos ayan man sila. Ayan yung isa pa sa bibisitahin natin maya-maya. Tapos ito yung bahay nila. At ito po si Ate Alma na unang binisita natin ngayong araw. So ayan Ate Alma, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, teacher. So ayan, finally nakarating na ako sa bahay ninyo Ate Alma. So anong masasabi mo? Nakarating naman si ka-explorer din dito sa bahay niyo. Masaya po kasi nakapunta yung teacher ni Thea May. Tapos kahit maputik, nagtiyaga po kayo makapunta dito para makarating lang sa bahay namin kahit ganito ang sitwasyon namin. So ayun. Minabuti ko talaga Ate Alma na talagang tingnan yung sitwasyon dahil syempre naman being teacher, gusto kong malaman kung bakit palaging late yung bata sa klase. So ngayon, naiintindihan ko na yung sitwasyon ninyo. So para maintindihan din ng ating mga viewers ngayon, ano ba yung araw-araw na ginagawa ninyo para makapasok sa school? Ang ginagawa po namin, teacher, sinasamahan po ako ng asawa ko pababa kasi di ko po kaya magkarga kasi mabigat po si Ate yan eh. Ginagawa po namin, kinakarga namin pababa, papunta dun sa may highway para lang makapasok si Thea. Sinatyaga po namin yon para makapagtapos lang ang anak namin. Sige lang, okay lang yun, naiintindihan ko. Gusto ko po mapursige na makapagtapos ang aking anak kasi hindi po ako nakapagtapos. Gusto ko, sabi ko sa asawa ko, kahit wala kang mabuting trabaho, gawin natin ang lahat para makapagtapos ng si Thea May. Yun po ang sinasabi namin. Minsan nga nagsasabi kami na mag-asawa, kahit na mahirap tayo, mag-sakripisyo tayo para makapagtapos ng si Thea. So ilan po Ate Alma ang iyong anak? Isa lang po. Si Althea. Opo. So ayan. So nagsasakripisyo kayo araw-araw para makapagtapos nga talaga si Althea. So paano si Althea? Naglalakad din ba siya dito sa ganitong putik araw-araw? Kapag umaga kinakarga po siya ng papa niya para hindi maputik, malagyan ng mga putik kasi nga marami talagang putik. Opo, maputik talaga. Opo. Sabi nga ni Althea May, mama, pag may pera po tayo, bilhan mo ako ng butas para lang makapasok siya sa school kasi ayaw talaga niya mag-absent. Nung nagkasakit nga ako, sabi ko nga, Bibi, sama ka na lang kita ni tita mo Leia, kaya hindi ko talaga kaya magkarga. Sabi niya, mama, papasok ako kahit maputik. Hindi pumasok siya. So ayun, so yun ang yun yung sakripisyo talaga, yung araw-araw na pag ninyo para lang si Thea ay makapasok sa school. So ayan. Sabi ko nga, kahit dami ng ang short ko na putik. Pumapasok ako, wala akong pakialam kung anong sabihin ng mga magulang. Ang putik mo, sabi ko maulan naman. Maputik talaga. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Nung isang araw nga, sabi ko uuwi ako, magpapalit lang ako ng shorts kasi nadapa talaga ako doon. Sa baba. Ako nga muntik na din ako madulas kanina nung talagang minabuti ko po na makapunta dito sa inyo para malaman ko talaga yung sitwasyon, Ate Alma. So, ayun,
maraming salamat naman sa pag-welcome mo sa akin, pagpapatuloy mo dito sa iyong simpleng bahay. Pasensya na teacher din, mga ano lang ang bahay namin. Ay, hindi naman po, okay lang po yun. Ang importante, yung nakatira. Opo. So, ayun. Hindi naman important, basta meron kayong nasisilungan. Opo, yun ang sinasabi nga naming mag-asawa. Mm-mm. Sabi nga ni Teya, Mama, gusto ko makapagtapos bibili daw siya ng sariling lupa at magpapagawa siya ng bahay. Kaya nga, sabi niya, Mama, gusto ko din maging katulad kay teacher. Teacher din po ako. Kaya ayaw niya talaga mag-absent. Mahal na mahal niya ako. Opo. Sabi yun. Oo. Parehas silang dalawa ni Leo. Nag-uusap yan dito. Natatawa nga ako kasi ang usapan nila yung pag-aaral nila. Tapos yung teacher nila. Kita mo yan sa napakamurang edad nila ng mga batang ito ay alam na nila kung ano yung pangarap nila sa buhay. Sabi nga niya, Mama, mag-aaral ako para makatulong kay papa niya, para hindi na daw siya magtrabaho sa mainit kasi naaawa siya, magkakasakit si papa niya dahil uulan, iinit. So yun po talaga. Opo. Kahit 5 years old pa lang, magsi-6 pa lang ngayong February, ang isip niya parang matanda na. So, opo. So, ayun, natutuwa ako na sinishare mo po, Ate Alma, sa akin yung sitwasyon ninyo at saka nalaman ko na at ngayon mas naintindihan ko kung bakit kayo nalilate sa school. So, mas maigi talaga na yung teacher ay lumalapit din para ma-experience kung ano yung na-experience ng mga magulang na katulad mo. So, hanga ako sa sakripisyo na ginagawa mo para makapagtapos itong anak mo. So, ayun po, maraming salamat, Ate Alma, sa pagpapatuloy mo po dito sa akin sa iyong tahanan. Thank you. Welcome po. Thank you din, teacher din. Okay, so ayun po mga ka-explorer, nalaman na natin yung sitwasyon ng isa sa aking estudyante at naikwento na ng kanyang magulang yung araw-araw na sakripisyo na ginagawa nila para makapagtapos lang si Teya sa pag-aaral. So sana po mga ka-explorer, sa pamamagitan ng aking proyekto na sapin sa paa para sa mga batang explorer, ay matulungan naman po natin itong pamilyang ito mga ka-explorer nang maginhawaan man lang kahit papano yung pagpunta nila sa school araw-araw. So, ang tinutulungan kasi natin sa proyektong ito ay yung mga bata na porsigido sa pag-aaral nila mga ka-explorer. Opo, so ayun po mga ka-explorer, maraming salamat at mamaya ay pupunta naman tayo sa isang bahay din ng pamilyang ganito din ang sitwasyon. So ayun mga ka-explorer, ay tapos na po nating kausapin si Ate Alma. At ngayon naman po ay punta po tayo doon sa kaklase naman po nung kanyang anak na estudyante ko rin. Apo, so tara po. So, andito na po tayo ngayon mga ka-explorer sa bahay ng isa ko pang estudyante. Ayan! So, andito po si Ate Leia mga ka-explorer. Hi ka Ate Leia! Hi! So, ito po ang kanilang bahay mga ka-explorer. Magandang araw Ate Leia sa iyo. Magandang araw din po, teacher din. Anong masasabi mo na nakarating ako dito sa inyong lugar, Ate Leia? Masaya po, teacher din. Tapos nahihiya po, teacher din. Kasi po, ang bahay po namin, teacher din, ano lang,
Ganito po. Hindi naman po nakakahiya yung ganyang sitwasyon. Ang importante, sabi ko 'di ba kanina, is yung nakatira. Tapos basta mabait tayo sa ating kapwa, ganon. Tapos wag niyong ikakahiya kung anong meron kayo. Oo, importante marangal ang pamumuhay natin. So ayan. So Ate Leia, pumunta ako dito sa bahay niyo kasi inaalam ko yung sitwasyon ng mga bata. Gawa ng palagi silang nalilate sa school. So ayun. So ano ang masasabi mo tungkol doon? Kasi po teacher din, syempre po nalilate po kami kasi po malayo po yung pupunta pa school po. Tapos pag minsan po kaya teacher din naulan po, tapos syempre po hindi naman pwedeng yung yung anak po namin na magpaulan, syempre pag minsan pinapaano po namin muna yung ulan. Tapos maputik po talaga dito pag maulan. Tapos yung dadaanan po namin, dami po kasing putik. Tapos pag pag wala po kasi minsan ang asawa ko, ako na lang nasama sa anak ko. Tapos pag nandyan po siya, kaming dalawa po. So paano kayo nakakalabas papunta dun sa may kalsada? Pag kami ng asawa ko, yung anak ko po, nilalagay niya po dito, parang pinapasan. Opo, pinapasan ng asawa ko. Para papunta. hindi maputikan nyo. Opo. Oo. Para hindi siya maputikan. Oo. So, bakit kayo ganun ka desidido o nagsasakripisyo kayo para lang makapasok sa school? Siyempre po, ako, para sa anak ko, gusto ko din po siya makatapos kahit po ganitong buhay po namin, mahirap. Tapos gusto ko po siyang makapagtapos ng pag-aaral. Kahit po maulan or malayo ang bahay namin, para po pagdating po ng araw, tapos po siya ng pag-aaral, po siya ng sarili niyang bahay, makatrabaho po siya, tapos makakuan po siya ng lupa, para po may sarili na po siyang tahanan. So, ito po bang bahay ninyo ay sarili ninyo? Hindi po. Ay, lang po, parang pinatira lang po kami dito ng papa namin. Kasi po, parang lang po, sa tenant po si papa. So parehas kayo ni Ate Alma. Opo. Na tenant din. Opo. sa So Opo. wala kayong sariling Wala lupa? po. Lupa po? Wala po. Ay, wala. Kaya, hindi po kami nagpapaganda ng bahay kasi baka po paalisin man lang po kami. Kaya ganito lang po. So ayun, Ate Leia, nagpapasalamat ako at pinatuloy mo ako sa inyong simpleng tahanan, at ngayon ay alam ko na yung sitwasyon ng mga bata, kaya naiintindihan ko na. So ayun mga ka-explorer, at nalaman na natin yung sitwasyon ng dalawang bata na nangangailangan ng sapin sa paa nang maging komportable sila sa kanilang pagkilos, paglalakad papunta sa school. Nakita naman natin mga ka-explorer kung gaano kadesidido ang kanilang mga magulang para mapag-aral yung mga bata. Okay, so ayun mga ka-explorer, maraming salamat sa inyong panunood, at sana meron tayong napulot na aral mula sa bidyong ipinalabas ko ngayon. So, ayun po, sa dalawang pamilyang yon, nagpapasalamat ako dahil pinatuloy ako nila sa kanilang mga munting tahanan. So, ayun po mga ka-explorer, tulungan natin ang mga batang ito, katulad ng dalawang anak nila, na makapag-explore sila sa world na kanilang ginagalawan. So yun po, maraming salamat. God bless you everyone. Hanggang sa muli. Paalam. Mwah.